mga salita ng matandang doktor ay parang lason na dahan-dahang gumapang sa pandinig ni Mother Salve. Malamig, nakakakilabot. I'm sorry, Mother, pero lahat ng senyales ay positibo. Naramdaman ni Mother Salve ang biglang panlalamig ng maliit na klinika sa loob ng kumbento. Kanina lang, ang amoy ng alkohol at mga gamot ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Ngayon, para itong amoy ng isang paparating na trahedya. Napatingin siya sa doktor, isang lalaking halos kasing edad niya, na may guhit ng awa at pagkalito sa mukha. Hindi maaari. Anong ibig mong sabihin, doktor? Tanong niya, kahit na alam na niya ang sagot. Nararamdaman niya ito sa bigat ng hangin, sa paraan ng pag-iwas ng tingin ng doktor. Huminga ng malalim si Dr. Ramirez. Ang mga sintomas niya, ang pagkahilo, ang pagsusuka, ang pagbabago sa kanyang katawan. Mother, ang lahat ng ito ay tumuturo sa iisang kondisyon. Sandaling katahimikan. Isang katahimikang mas maingay pa sa sigaw. At sa wakas, binitawan ng doktor ang salitang gigiba sa mundo ni Mother Salve. Pagbubuntis. Isang salita lang. Ngunit para itong kidlat na tumama sa pinakapuso ng monasteryo ng Santa Isabel, isang lugar na pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay para mapanatiling dalisay at sagrado. Napahawak si Mother Salve sa kanyang rosaryo. Ang mga butil nito ay biglang naging parang maliliit na bato ng yelo sa kanyang palad. Hindi maaari, doktor. Imposible. 20 taon na si Sister Leonila sa kumbento. Mula pagkabata, dito na siya lumaki. Hindi siya kailanman lumabas ng mga pader na ito nang walang kasama. Ang boses niya ay kalmado, ngunit sa loob niya, isang bagyo ang nagwawala. Si Leonila, ang pinakamabait, pinakamainhin sa lahat ng kanyang mga madre. Ang babaeng hindi makabasag pinggan na ang tanging mundo ay ang hardin at ang kapilya. Paano? Naiintindihan ko, Mother. Malumanay na sabi ng doktor. Kaya nga paulit-ulit kong sinuri. Pero ang resulta ng preliminary tests, hindi ito nagsisinungaling. I strongly suggest na dalhin natin siya sa ospital para sa mas kumpletong pagsusuri. Tumangulang si Mother Salve, hindi na magawang magsalita. Ang kanyang isip ay naglalakbay sa 20 taon ng katahimikan, ng panalangin, ng pagsunod sa banal na tungkulin. Isang malinis na talaan, isang reputasyong iningatan. At ngayon, lahat ng iyon ay nanganganib na madungisan dahil sa isang imposibleng balita. Nang makaalis na ang doktor, dahan-dahang naglakad si Mother Salve palabas ng klinika. Ang bawat hakbang sa pasilyo ng kumbento na dati pamilyar at payapa ay parang paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang sinag ng hapon na tumatagos sa mga may kulay na salamin ng bintana ay hindi na nakakapagbigay ng init. Tumigil siya sa tapat ng silid kung saan nagpapahinga si Sister Leonila. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakatulog na ito, marahil dahil sa gamot na ibinigay ng doktor. Ang mukha ni Leonila ay payapa, parang isang anghel. Ang kanyang paghinga ay malumanay. Sa pagtingin sa kanya, walang bahid ng kasalanan, walang anino ng pandaraya. Ito ang anak na ituring niya, ang batang madre na siya mismo ang gumabay. Sino ang gumawa nito sa kanya? O, nagkasala ba talaga siya? Napapikit si Mother Salve, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Panginoon, bakit? Ano ang pagsubok na ito? Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Si Sister Martha, isang batang madre, ang nakatayo roon. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala. Mother Superior, bulong nito. Ano po ang sabi ng doktor? Ayos lang po ba si Sister Leonila? Pinunasan ni Mother Salve ang kanyang pisngi. Ngumiti siya, isang pilit na ngiti. Magiging maayos din siya. Kailangan lang niya ng pahinga.
Ngunit may isa pang bagay sa mga mata ni Sister Martha. Isang takot. "Mother, may isa pa po." "Ano iyon?" Tumawag po ang opisina ng obispo. Paparating daw po si Bishop Renato bukas na bukas ng umaga. Kung ang balita tungkol kay Leonila ay isang kidlat, ang pangalan ni Bishop Renato ay ang kulog na kasunod nito. Isang ugong na nangangako ng delubyo. Ang obispo ay kilala sa kanyang pagiging istrikto, walang awa at walang puwang sa kanyang puso para sa anumang uri ng iskandalo. Naramdaman ni Mother Salve ang pagkawala ng lahat ng lakas sa kanyang mga tuhod. Hindi pa nagsisimula ang umaga, ngunit alam na niyang ang dilim ay bumababa na sa Santa Isabel. Kinagabihan, sa loob ng kanyang maliit na opisina, mag-isang nakaupo si Mother Salve sa dilim. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay ang isang pirasong papel na iniwan ng doktor. Ang resulta ng paunang pagsusuri. Hindi niya ito magawang basahin muli. Hinawakan niya ang papel. Ang kanyang kamay, na sanay sa paghawak ng rosaryo at pag-aalaga sa mga may sakit, ay nanginginig sa galit at takot. Unti-unti niyang kinuyom ang kanyang palad. Ang papel ay nalukot at halos mapunit sa tindi ng kanyang pagkakahawak. Sa labas, tumunog ang kampana ng monasteryo, ang hudyat para sa huling panalangin ng gabi. Ngunit para kay Mother Salve, hindi ito tunog ng panawagan sa Diyos. Ito ay tunog ng isang babala, ang simula ng kanilang paghuhukom. Hindi pa man sumisikat ang araw, gising na ang buong monasteryo. Ngunit ang karaniwang himig ng mga panalangin sa umaga ay napalitan ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Lahat ay nag-aabang. Lahat ay natatakot. Nakatayo si Mother Salve sa may pintuan ng kapilya. Pinagmamasdan ng kanyang mga madre na naghahanda sa pagdating ng obispo. Ang kanilang mga kilos ay mabilis, ngunit walang ingay. Ang kanilang mga mukha ay balisa. Alam niyang kumalat na ang balita tungkol kay Leonila, hindi bilang isang katotohanan, kundi bilang isang nakakatakot na bulungan na gumagapang sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Ilang sandali pa, isang itim at makintab na sasakyan ang pumasok sa tarangkahan ng kumbento. Huminto ito sa mismong tapat ng pangunahing gusali. Naramdaman ni Mother Salve ang sabay-sabay na pagbuntong hininga ng mga madre sa kanyang likuran. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Ang unang lumabas ay ang sapatos na itim, kumikinang sa ilalim ng maputlang sinag ng umaga. Sumunod ang isang matangkad at matipunong katawan na nababalot ng itim na abito at isang pulang sash. At sa huli, ang mukha ni Bishop Renato. Ito ay isang mukha na tila inukit mula sa bato. Ang kanyang mga mata ay malamig, walang emosyon, at ang kanyang mga labi ay manipis na linya ng kawalang kasiyahan. Hindi siya ngumiti. Hindi man lang siya tumango. Tiningnan niya ang hanay ng mga madre na parang mga basurang nagkalat sa kanyang bakuran. "Mother Salve," bati niya. Ang kanyang boses ay malalim at walang kabuhay-buhay, parang tunog ng lupang ibinubuhos sa isang kabaong. "Maligayang pagdating sa Santa Isabel, Bishop," sagot ni Mother Salve. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Naglakad ang obispo papasok. Ang bawat hakbang ay may bigat ng kapangyarihan. Dumiretso siya sa opisina ni Mother Salve na parang kabisado na niya ang lugar. Sumunod si Mother Salve, naramdaman ang mga tinginin ng kanyang mga madre na nakatutok sa kanyang likod, mga tinging puno ng tanong at takot. Pagkasara ng pinto ng opisina, nawala ang lahat ng formalidad. "Isang kahihiyan," sabi agad ng obispo, hindi man lang umupo. "Isang malaking iskandalo na magdudungis sa pangalan ng buong diocese." "Bishop, pakiusap po," nagsusumamong sabi ni Mother Salve. Walang may alam sa labas ng mga pader na ito. Si Sister Leonila ay isang inosenteng kaluluwa. Kailangan natin ng masusing imbestigasyon. Imbestigasyon? Putol ni Bishop Renato. Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. "Anong iimbestigahan, Salve? Ang bunga ng kasalanan. Malinaw na may nangyari at ang tungkulin ko ay linisin ang duming ito
bago pa ito kumalat. Pero hindi natin alam kung paano. Hindi na mahalaga kung paano. Sigaw ng obispo. Ang kanyang boses ay biglang dumagundong sa maliit na silid. Ang mahalaga ay may naganap na kasalanan sa ilalim ng iyong pamumuno. Habang ikaw ay nagdarasal, ang demonyo ay nagpipiesta sa loob mismo ng iyong tahanan. Napaatras si Mother Salve, nasaktan sa tindi ng mga salita. Ito na ang kinatatakutan niya. Walang pakikinig, walang awa, tanging paghuhusga. Paglabas nila ng opisina, ang mukha ni Bishop Renato ay kalmado na muli. Ngunit mas nakakatakot ang kanyang katahimikan. Sinalubong sila ni Sister Victoria, ang kanang kamay ni Mother Salve na may bakas ng pag-aalala sa mukha. "Mother Bishop," sabi ni Victoria, "kumusta po?" Tiningnan lamang siya ng obispo. Lumapit si Victoria kay Mother Salve at bumulong. Sapat lang na marinig ng ilang madre sa malapit. "Huwag po kayong mag-alala, Mother, nandito lang kami. Ipagdarasal po natin ito." Pagkatapos ay idinagdag niya sa isang mas mahinang tinig, "Sana lang po ay si Sister Leonila lang talaga ang may problema. Nakakahiya po sa Diyos kung may iba pang nagtatago ng mabigat na kasalanan." Ang mga salitang iyon, kahit tila puno ng suporta, ay parang mga tinik na bumaon sa puso ni Mother Salve. Ito ay nagtanim ng pagdududa, isang lason na dahan-dahang kakalat sa isipan ng ibang mga madre. Isang oras ang lumipas, ipinatawag ng obispo ang 2 gwardiya na kasama niya. Ibinigay niya ang isang utos na nagpayanig sa buong monasteryo. Dalhin si Sister Leonila sa isolation wing. Walang sino man ang maaring kumausap sa kanya. Walang sino man. Nakita ni Mother Salve ang paglabas ni Leonila mula sa kanyang silid. Inaalala yan ng 2 madre. Ang mukha ni Leonila ay basang-basa ng luha. Nang makita niya si Mother Salve, sinubukan niyang kumawala. "Mother!" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagkalito. "Mother, anong kasalanan ko? Huwag niyo po akong iwan. Pakiusap." Gustong-gusto siyang takbuhin at yakapin ni Mother Salve. Ngunit tila may yelong pumipigil sa kanyang mga paa. Ang tanging nagawa niya ay tumayo roon habang pinapanood ang kanyang anak-anakan na kinaladkad palayo, patungo sa isang silid na para lamang sa mga may malubhang karamdaman at sa mga naghihingalo. Nang mag-isa na lang si Leonila, hinarap ni Bishop Renato ang lahat ng mga madre na nagtipon sa pasilyo. Ang kanyang mga mata ay parang mata ng isang agila na tumitingin sa kanyang mga biktima. Simula sa araw na ito, deklara niya, ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Ang lugar na ito ay nasa ilalim ng aking masusing pagmamasid. Ang monasteryo ng Santa Isabel ay nadungisan na. Bumalik si Mother Salve sa kanyang opisina. Ang mga binti ay nanghihina. Ngunit bago pa niya maisara ang pinto, sumunod ang obispo. May kinuha siyang dokumento mula sa kanyang briefcase at inilapag ito sa mesa. Isang petisyon para sa pagpapasara ng monasteryo. "Ibibigay ko sa iyo ang isang pagkakataon, Salve," sabi ng obispo. Ang paggamit sa kanyang unang pangalan ay isang malinaw na pagyurak sa kanyang posisyon. "Isuko mo si Leonila sa akin. Hayaan mong dalhin ko siya sa isang lugar kung saan hindi na siya makakagawa ng kahihihiyan. Tanggapin ninyo ang parusa ng tahimik at marahil may awa pa ang simbahan." Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. "O, lumaban ka. At sisiguraduhin kong lahat kayo ay itatapon sa kalsada na walang dala, kundi ang kahihiyan ng buong mundo." Iniwan siyang mag-isa ni Bishop Renato sa loob ng opisina. Ang tanging kasama niya ay ang mga salitang iyon. Isang ultimatum na walang pagpipilian. Isang hatol na nakasulat na. Napaupo siya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa labas, naririnig niya ang mahinang pag-iyak
ng ilang mga madre. Ang dating tahanan ng kapayapaan ay naging isang bilangguan ng takot at pagdududa. At siya, ang kanilang ina at tagapagtanggol, ay wala ng kapangyarihan. Hating gabi na sa maliit na parokya ng San Jose, at ang tanging gumigising sa bayan ay ang banayad na tunog ng mga kuliglig. Sa kanyang simpleng silid, mahimbing na natutulog si Father Andres. Ang kanyang panaginip ay payapa, isang alaala ng kanyang kabataan. Sa hardin ng Santa Isabel, tinuturuan siya ni Mother Salve kung paano magtanim ng mga rosas. Ngunit ang payapang panaginip ay biglang pinunit ng isang matinis na tunog. Napabalikwas ng bangon si Andres, ang kanyang puso ay kumakabog. Inabot niya ang kanyang cellphone sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama. Isang hindi rehistradong numero ang tumatawag. Sa ganitong oras ng gabi, kadalasan ay nangangahulugan ito ng isang emergency, isang may sakit na kailangan ng huling basbas. "Hello?" Sagot niya. Ang boses ay medyo paos pa dahil sa pagtulog. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya na sinundan ng isang pigil na hikbi. "Andres, anak." Agad na nakilala ni Father Andres ang boses na yon. Ang boses na kumalinga sa kanya mula pagkabata. Ang boses na nagturo sa kanya ng mga unang dasal. "Mother Salve?" Gulat niyang tanong na paupo ng tuwid. "Anong nangyari? Ayos lang po ba kayo?" "Patawarin mo ako sa pagtawag ng ganitong oras." Humihikbing sabi ni Mother Salve. Ang kanyang boses, na laging puno ng awtoridad at kapanatagan, ay basag na ngayon at puno ng desperasyon. Pero wala na akong ibang malalapitan. At nagsimula siyang magkwento. Sa bawat salitang binitiwan niya, tungkol kay Leonila, sa pagdating ni Bishop Renato, sa banta ng pagpapasara ng kumbento, naramdaman ni Andres ang unti-unting paninikip ng kanyang dibdib. Hindi ito totoo. Ang Santa Isabel, ang kanyang santuwaryo, ang tanging lugar na tinawag niyang tahanan, ay nasa bingit ng pagkawasak. "Kailangan kita, Andres. Kailangan namin ng tulong mo." Pakiusap ni Mother Salve. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lang. "Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Pinagbibintangan nila ang isang inosente. Sinisira nila ang ating tahanan. At ako? Wala akong magawa." Hindi na kailangan pang mag-isip ni Andres. Ang Santa Isabel ay hindi lamang isang kumbento para sa kanya. Ito ang pundasyon ng kanyang pagkatao. Naalala niya ang kanyang sarili bilang isang payat at takot na batang lalaki, iniwan sa tarangkahan ng ampunan ng monasteryo. Ang mga madre, sa pangunguna ng isang mas bata pang Mother Salve, ang kumupkup sa kanya. Sila ang nagbigay sa kanya ng pagkain, ng damit, ng edukasyon, at higit sa lahat ng pamilya. Ang utang na loob niya sa kanila ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga. "Pupunta po ako," matatag niyang sabi. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng determinasyon. "Huwag po kayong mag-alala, Mother. Gagawa po ako ng paraan." Matapos ang tawag, hindi na makatulog si Andres. Tumayo siya at lumapit sa bintana, nakatingin sa madilim na kalangitan. Ang pagtulong kay Mother Salve ay nangangahulugan ng pagsuway sa isang obispo, isang napakadelikadong hakbang na maaaring ikasira ng kanyang buong pagkapari. Napatingin siya sa krusipiho na nakasabit sa kanyang dingding. "Panginoon, tama po ba itong gagawin ko?" Tanong niya sa kanyang isip. Ang paglaban sa isang pinuno ng simbahan para ipagtanggol ang mga naaapi? Walang sagot na dumating mula sa langit, tanging ang katahimikan ng gabi. Ngunit sa kanyang puso, alam niya ang gagawin. Ang pananahimik habang may nangyayaring inhustisya ay isang kasalanan din. Bago pa man mag-umaga, nag-empake na si Andres ng ilang damit sa isang maliit na bag. Hindi siya nagsuot ng kanyang abito. Sa halip,
Nagsuot siya ng isang lumang polo shirt at pantalon, mga damit na ginagamit niya kapag nag-aalaga ng mga halaman sa hardin ng simbahan. Kailangan niyang makapasok sa Santa Isabel nang hindi napapansin. Habang nagmamaneho sa paakyat na daan patungo sa Rizal, pinag-isipan niya ang kanyang plano. Hindi siya maaring pumasok bilang si Father Andres. Ipagkakaila siya sa pinto pa lang. Kailangan niya ng dahilan para manatili sa loob, para makapagmasid, para makahanap ng mga kasagutan. Nang marating niya ang malaking tarangkahan ng monasteryo ng Santa Isabel, may 2 gwardiyang nakabantay. Mga taong hindi niya kilala, siguradong mga tauhan ng obispo. Ibinaba niya ang bintana ng kanyang luma at may kalawang na kotse. "Magandang umaga po. Ako po yung bagong hardinero na pinapunta ni Mother Salve," sabi niya sa isang magalang ngunit simpleng tono. Nagkatinginan ang 2 gwardiya. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Tila sinusuri kung nagsasabi siya ng totoo. Ang kanyang maruming damit at lumang sasakyan ay sapat na para kumbinsihin sila. Isa sa mga ito ang nagbukas ng tarangkahan. Dahan-dahan niyang ipinasok ang sasakyan. At doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, nakita niya si Mother Salve na nag-aabang. Nakahinga ng maluwag si Andres. Ngunit nang makita niya ang mukha ng matandang madre, isang mukha na pinaghalong pag-asa at matinding takot, alam niyang ngayon pa lang talaga nagsisimula ang laban. Ang hangin sa Santa Isabel ay mabigat, puno ng isang di nakikitang takot. Habang nagwawalis ng mga tuyong dahon, si Father Andres sa pasilyo, ramdam niya ang mga mata ng lahat na nakatutok sa kanya. Para sa kanila, isa lamang siyang bagong hardinero. Ngunit para sa kanyang sarili, ang bawat pagwawalis, bawat pagyukod para bunutin ang damo ay isang pagkakataon para magmasid at makinig. Sa unang araw niya, sinimulan niya ang kanyang imbestigasyon sa mga pinakahalatang lugar. Habang ang lahat ay nasa loob ng kapilya para sa pananghalian, pumuslit siya patungo sa lumang balon na pinagkukunan ng tubig ng kumbento. Nagpanggap siyang nag-iigib ng tubig para sa mga halaman, ngunit sa isang mabilis na kilos, pasimple niyang isinawsaw ang isang maliit at malinis na bote sa tubig. Kumuha ng sample at maingat na itinago ito sa kanyang bulsa. Sunod niyang pinuntahan ang kusina. Doon, nagkunwari siyang naghahanap ng basahan, ngunit ang kanyang mga mata ay abala sa pagsisiyasat. Sinuri niya ang mga sangkap, ang mga nakaimbak na pagkain, ang paraan ng paghahanda. Walang anumang kakaiba. Ang lahat ay malinis at maayos, tulad ng dati. Naramdaman niya ang simula ng pagkabigo. Kung hindi sa tubig at hindi sa pagkain, saan nanggagaling ang misteryosong karamdaman? Kinahapunan, habang nagdidilig siya malapit sa hardin ng mga halamang gamot, nilapitan siya ng isa sa mga pinakamatandang madre, si Sister Consuelo. May dala itong isang baso ng tubig para sa kanya. "Hiho, mukhang pagod ka na," sabi nito sa isang mahinang boses. "Magpahinga ka muna." "Salamat po, sister," sagot ni Andres. Tinanggap ang tubig. Alam mo, sa panahon ngayon, kailangan nating lahat ng lakas. Pagpapatuloy ng matandang madre, ang kanyang mga mata ay malungkot. Lalo na ang mga madreng may dinaramdam. Mabuti na lang at napakabait ni Sister Victoria. Siya pa mismo ang nagtitimpla ng espesyal na tsaa para sa mga hindi makatulog sa gabi. Isang uri ng herbal tea na pampakalma, isang tsaa. Itinatak ni Andres ang impormasyong yon sa kanyang isipan. Kinagabihan, habang papalubog na ang araw, nasaksihan ni Andres ang isang bagay na nagpatibok ng mabilis sa kanyang puso. Mula sa kanyang kinaroroonan sa likod ng isang malaking puno ng mangga, natanaw niya si Sister Victoria na naglalakad ng mabilis patungo sa likurang pader ng kumbento. Doon, nag-aabang ang isa sa mga gwardiya ng obispo. May iniabot si Sister Victoria na isang maliit at nakatuping papel sa lalaki.
Pagkatapos ay may kinuha ang lalaki mula sa kanyang bulsa, isang maliit at maitim na bote, at ibinigay ito kay Victoria na mabilis naman nitong itinago sa manggas ng kanyang abito. Hindi narinig ni Andres ang kanilang pinag-usapan, ngunit ang kanilang mga kilos ay sapat na. Isang lihim na pagpupulong, isang pagpapalitan. Ang imahe ni Sister Victoria, ang madreng laging nakangiti at nagpapakita ng labis na pag-aalala, ay biglang nabahira ng isang madilim na anino sa isipan ni Andres. Ang tensyon sa loob ng kumbento ay lalo pang tumindi sa mga sumunod na araw. Nagsimulang kumalat ang mga bulungan. Narinig ni Andres ang dalawang batang madre na nag-uusap sa may labahan. Narinig mo ba? Pati daw si Sister Carmen ay nagsusuka na rin kaninang umaga. Naku Panginoon ko, paano kung mahawa rin tayo sa kasalanang ito? Ang lason ay hindi lang sa katawan, kundi pati sa isipan. Sinisira ni Bishop Renato ang kanilang pamilya mula sa loob gamit ang takot bilang sandata. At tila si Sister Victoria ang kanyang pinaka-epektibong kasangkapan. Gabi na. Nasa loob si Andres ng maliit na tool shed na nagsisilbing kanyang pansamantalang tulugan. Inilabas niya ang isang maliit na kwaderno at sinimulang isulat ang mga pangalan ng mga madreng may sintomas. 1. Sister Leonila. 2. Sister Carmen. 3. Sister Sofia. 3 na sila. Lahat sila ay nakatira sa iisang pasilyo. Lahat sila ay kilala sa pagiging sensitibo at madaling kabahan. At lahat sila. Biglang tumigil sa pagsusulat si Andres. Naalala niya ang sinabi ni Sister Consuelo. Espesyal na tsaa para sa mga hindi makatulog sa gabi. Si Sister Leonila ay laging balisa. Si Sister Carmen ay dumaranas ng matinding kalungkutan mula nang mamatay ang kanyang ina. At si Sister Sofia ay laging nagigising sa gabi dahil sa masamang panaginip. Lahat sila ay uminom ng tsaa. Napatingin si Andres sa bintana sa madilim na pasilyo ng kumbento. Nahanap na niya ang sinulid na nag-uugnay sa lahat ng pangyayari. Hindi ang tubig mula sa balon, hindi ang pagkaing inihahain sa lahat. Ito ay isang bagay na personal, isang bagay na ibinibigay bilang isang gawa ng kabaitan, isang bagay na kusang loob nilang tinatanggap gabi-gabi sa pag-aakalang ito ay gamot. Ang tsaa ni Sister Victoria. Kinabukasan, bago pa man mag-umaga, lihim na nagkita si Mother Salve at Father Andres sa loob ng malamig at walang taong kapilya. Ang tanging liwanag ay mula sa kandila ng sagratoryo na lumilikha ng mga gumagalaw na anino sa kanilang mga mukha. Isang tsaa, ulit ni Mother Salve. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong na puno ng hindi paniniwala. Andres, sigurado ka ba dyan? Mother, ito lang po ang nag-iisang bagay na pare-pareho nilang ginagawa o iniinom na hindi ginagawa ng ibang madre. Paliwanag ni Andres, ang kanyang boses ay apurado, ngunit kontrolado. At nakita ko po si Sister Victoria, mayroon siyang lihim na kausap, mayroon siyang kinuha sa gwardiya ng obispo. Napailing si Mother Salve, hinawakan niya ng mahigpit ang rosaryo sa kanyang kamay. Hindi si Victoria. 40 taon kaming magkasama. Andres, mula pa noong mga nobisa kami. Siya ang aking kanang kamay. Ang aking pinagkakatiwalaan. Hindi niya magagawa iyon. Mother, sa lahat ng paggalang ko po, giit ni Andres, ang tiwala ninyo sa kanya ang maaaring ginagamit niyang panangga. Pakiusap po, mag-isip kayo. May napansin ba kayong kakaiba sa kanya nitong mga nakaraang linggo? Ngunit sarado ang isip ni Mother Salve. Ang akusahan si Victoria ay parang pag-akusa sa sarili niyang kapatid. Ang ideya ay masyadong masakit, masyadong hudas. Salamat sa iyong ginagawa, Andres, sabi niya sa isang pinal na tono. Ngunit sa tingin ko ay nagkakamali ka sa iyong hinala. Magpatuloy ka sa paghahanap ng ibang dahilan. Isang maliit na pader ng hindi pagkakaunawaan ang biglang namagitan sa kanila.
Umalis si Andres na may bahid ng pagkadismaya habang naiwan si Mother Salve na may bigat sa kanyang dibdib, isang bigat na dulot ng pagtanggi. Para patunayan sa sarili na mali si Andres, pinuntahan ni Mother Salve si Sister Victoria sa kanyang silid. Naabutan niya itong nag-aayos ng mga bulaklak para sa altar. Victoria, malumanay niyang simula. May gusto lang akong itanong tungkol sa tsaa na ibinibigay mo sa mga madre. Agad na napawi ang ngiti sa mukha ni Victoria. Hinarap niya si Mother Salve. Ang kanyang mga mata ay nanlaki na parang nasasaktan. Bakit po, Mother? May problema po ba? Ang tanging gusto ko lang naman po ay tulungan silang makatulog ng mahimbing. Wala namang problema. Mabilis na sabi ni Mother Salve. Nais ko lang malaman, saan galing ang mga halamang gamot na ginagamit mo? Biglang may namuong luha sa mga mata ni Victoria. Mother Superior, pagkatapos ng lahat ng taon ng aking pagsisilbi sa inyo at sa kumbento, pinagdududahan niyo po ba ako? Ang kanyang boses ay nanginginig. Kung mayroon man po akong kasalanan, iyon po ay ang labis na pag-aalala sa ating mga kapatid. Naramdaman ni Mother Salve ang isang matinding kirot ng pagkakasala. Ang reaksyon ni Victoria ay puno ng sakit at pagtatampo, hindi pagkakasala. Niyakap niya ang kanyang matalik na kaibigan. Patawarin mo ako, Victoria. Patawarin mo ako. Masyado lang akong maraming iniisip. Ngunit kahit na sinabi niya iyon, may isang maliit na tinig sa kanyang isipan na hindi matahimik. Kinahapunan, lihim siyang pumunta sa isolation wing. Pinayagan siya ng gwardiya na pumasok. Sa utos na rin siguro ng obispo na hayaan siya nang makita ang resulta ng kanyang kapabayaan. Ang tanawing bumungad sa kanya ay halos dumurog sa kanyang puso. Si Sister Leonila ay nakaupo sa isang sulok ng silid, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga pisngi ay humpak. Hindi na siya umiiyak. Mas malala pa roon. Wala nang emosyon sa kanyang mukha. Leonila, anak, tawag ni Mother Salve. Dahan-dahang lumingon si Leonila. Nang makita niya si Mother Salve, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting nakakakilabot. Mother, nagdasal po ako, bulong nito. Inamin ko na po sa Diyos ang aking kasalanan. Patawarin niyo po ako, Mother. Nagkasala po ako. Hindi, Leonila. Wala kang kasalanan. Sabi ni Mother Salve. Lumuluha na. Meron po, Mother. Sabi ni Leonila habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Narito po siya. Ang bunga ng aking karumihan. Pakiusap po, Mother. Ayoko na pong kumain. Gusto ko na lang pong mamatay. Umalis si Mother Salve sa silid na yon na parang sinasaksak ang kanyang puso. Ang kanilang ginagawa kay Leonila ay hindi lang pagpaparusa. Ito ay pagwasak sa isang kaluluwa. Habang naglalakad pabalik sa kanyang opisina, biglang may naalala si Mother Salve. Isang pangyayari, maraming taon na ang nakalipas. Noong araw na siya ang nahalal bilang Mother Superior. Si Victoria, na inaasahan ng lahat na siyang mananalo, ay ngumiti at niyakap siya. Ngunit sa isang saglit, bago nito na ibalik ang kanyang maskara ng kagalakan, nakita ni Mother Salve ang isang kislap sa mga mata nito. Isang kislap ng inggit. Ang alaalang iyon, na matagal na niyang ibinaon, ay biglang bumalik na may bagong at mas madilim na kahulugan. Gabi. Hindi makatulog si Mother Salve. Ang mga salita ni Andres, ang mga luha ni Victoria, at ang walang buhay na mga mata ni Leonila ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Hindi na niya kaya ang pagdududa. Tumayo siya. Sa dilim ng gabi, dahan-dahan siyang naglakad, hindi patungo sa kapilya, kundi patungo sa bodega kung saan nakaimbak ang lahat ng kanilang mga supply, kasama na ang mga tuyong halamang gamot. Binuksan niya ang pinto. Ang amoy ng pinaghalong lavender, mansanilya at iba pang mga herbs ay sumalubong sa kanya. Gamit ang isang maliit na flashlight, sinimulan niyang hanapin ang estante
kung saan nakalagay ang mga sangkap para sa tsaa. Nandoon ang malalaking garapon ng mansanilya, ng dahon ng mint, at ugat ng valerian. Lahat ay may tatak ng kumbento. Ngunit sa likod ng mga ito, itinulak niya ang mga garapon at may nakita siyang isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang maliit na kahon na walang tatak. Gawa sa murang karton, iba sa mga dekalidad na lalagyan na ginagamit nila. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Magaan, halos wala ng laman. Binuksan niya ito. Sa loob, may natitira pang kaunting tuyong dahon na hindi niya makilala. At sa ilalim ng mga dahon, may isang maliit na piraso ng papel na nakatupi. Ang resibo mula sa isang tindahan ng chemical sa Maynila. Ipinakita ni Mother Salve ang maliit na kahon at ang resibo kay Father Andres sa ilalim ng nag-iisang bumbilya sa bodega. Ang mukha ng madre, na kanina lang ay puno ng pagtanggi, ay napalitan na ngayon ng isang matigas at determinadong ekspresyon. Chemical, sabi ni Andres habang sinusuri ang resibo. Ang pangalan ng chemical na nakasulat ay hindi pamilyar, ngunit ang pangalan ng tindahan ay nagbigay sa kanya ng pangingilabot. Isa itong supplier ng mga industrial at laboratory chemicals, hindi isang tindahan ng mga halamang gamot. Siya nga, halos pabulong na sabi ni Mother Salve. Lahat ng ito, ang pagpapanggap niya, ang mga luha niya, lahat ay kasinungalingan. Ang sakit ng pagkakanulo ay malinaw sa kanyang boses, ngunit natabunan na ito ng isang bagong damdamin. Galit, isang banal na galit. Mother, ang kahon na ito ay hindi sapat na ebidensya, sabi ni Andres. Maaari niyang sabihin na hindi sa kanya ito. Kailangan natin ng isang bagay na direktang mag-uugnay sa kanya o kay Bishop Renato. At saan natin yon hahanapin? Tumingin si Andres sa bintana, sa direksyon ng pangunahing gusali, kung saan ang opisina na pansamantalang ginagamit ng obispo ay madilim at tahimik na. Sa lungga mismo ng ahas, naunawaan agad ni Mother Salve ang ibig niyang sabihin. Pero paano? May mga gwardiyang nagbabantay sa pasilyo na yon buong gabi. Huminga ng malalim si Andres. Ito na ang sandali. Ang sandali para aminin ang isang bahagi ng kanyang sarili na matagal na niyang itinatago, kahit sa simbahan. Mother, bago po ako napunta sa ampunan ng Santa Isabel, ilang taon po akong namuhay sa lansangan ng Maynila. Mahina niyang pag-amin. Natutunan ko pong mabuhay. Natutunan ko pong magbukas ng mga bagay na dapat ay nakasara. Tumingin sa kanya si Mother Salve. Hindi nagulat, kundi may bagong pag-unawa at awa. Naalala niya ang payat na batang lalaki na may mga matang laging nagmamasid, na kayang kunin ang tinapay mula sa mesa nang hindi napapansin. Ang mga kasanayang yon, na dati simbolo ng kanyang malungkot na nakaraan, ang maaaring maging kanilang kaligtasan ngayon. Sa ilalim ng liwanag ng kandila sa loob ng kusina, binalangkas nila ang isang mamapanganib na plano. Ang bawat detalye ay mahalaga, ang bawat segundo ay kritikal. Hating gabi, nang ang buong monasteryo ay nahihimbing na sa katahimikan, sinimulan na nila ang kanilang pagkilos. Dahan-dahang lumabas si Mother Salve mula sa kanyang silid at naglakad patungo sa kusina. Sa kanyang kamay, may dala siyang isang malaking bandehadong metal. Pagdating niya sa dulo ng pasilyo, kung saan nakaupo ang dalawang nag-aantok na gwardiya, bigla niyang sinadyang mabitawan ang bandehado. Ang tunog ng pagbagsak nito sa baldosa ay nakabibingi sa katahimikan ng gabi, parang isang putok ng baril. Ano yon? Sigaw ng isang gwardiya na patalon sa gulat. Naku, patawarin niyo ako, sabi ni Mother Salve. Ang kanyang boses ay puno ng pagkataranta. Nadulas ako. Ang mga plato, nabasag yata lahat. Habang ang atensyon ng dalawang gwardiya ay na kay Mother Salve, na ngayon ay nagkukunwaring pinupulot ang mga nabasag na pinggan, si Andres ay mabilis na gumalaw sa kabilang pasilyo. Bawat hakbang niya ay maingat.
Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Nakarating siya sa tapat ng pinto ng opisina ng obispo. Walang tao. Ito na ang kanyang pagkakataon. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na piraso ng alambre na kinuha niya mula sa isang lumang walis. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang ipinapasok niya ang alambre sa butas ng susian. Napapikit siya, pilit na inaalala ang mga natutunan niya sa kalye. Ang pakiramdam ng mga tumblers sa loob ng lock, ang tamang diin, ang tamang pihit. Click! Isang mahinang tunog, ngunit para kay Andres, ito ay kasing lakas ng kulog. Click! Snap! Bumukas ang lock. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at pumasok sa loob. Agad niyang isinara ito nang walang ingay. Gamit ang isang napakaliit na flashlight na nakasabit sa kanyang keychain, sinimulan niyang siyasatin ang silid. Ang mesa ng obispo ay malinis, maliban sa ilang mga dokumento na maayos na nakasalansan. Sinuri niya ito ng mabilis. Mga ulat tungkol sa gastusin ng kumbento. Walang mahalaga. Binuksan niya ang mga drawer. Wala rin. Ang kanyang mata ay napadako sa isang itim na leather briefcase na nakatayo sa isang sulok. Mukhang mahal. At nakalock. Lumuhod si Andres at muling kinuha ang kanyang alambre. Ang lock na ito ay mas komplikado. Pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Sa labas, naririnig niya ang mga boses ng mga gwardya na papalapit na pabalik sa kanilang pwesto. Wala na siyang oras. Click! Bumukas ang briefcase. Sa loob, hindi mga damit o gamit pansimbahan ang laman, kundi isang folder na puno ng mga dokumento. Binuksan niya ito. Mga kontrata, mga blueprint ng isang malaking gusali, at isang bank statement na may napakalaking halaga ng utang sa ilalim ng pangalan ni Bishop Renato. Utang sa isang kilalang kasino. Ito na ang ebidensya. Ngunit habang hawak niya ang mga papel, isang tunog ang nagpatigil sa paghinga niya. Yabag. Mga yabag sa pasilyo, papalapit sa pinto ng opisina. Mabilis at tiyak. Nataranta si Andres. Walang mapagtataguan. Walang oras para tumakas. Ang tanging nagawa niya ay tumayo. Hawak ang mga dokumento habang pinapanood niya sa matinding takot ang dahan-dahang pagpihit ng doorknob. Bumukas ang pinto. Ang ilaw mula sa pasilyo ay bumuhos sa madilim na opisina. Lumikha ng isang mahabang anino sa sahig. At sa gitna ng liwanag na yon, nakatayo ang isang figura na hindi inaasahan ni Andres. Hindi ito isang gwardiya. Hindi ito ang obispo. Ito ay si Sister Victoria. Nakatitig ito sa kanya. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Bago ito napalitan ng isang malamig at kalkuladong galit, ang kanyang bibig ay bumuka. Hindi para magsalita, kundi para huminga ng malalim bago ilabas ang isang nakabibinging sigaw. Tulong! Magnanakaw may tao sa opisina ng obispo. Bago pa man makakilos si Andres, 2 gwardiya na ang bumulaga sa pinto. Kasunod mismo ni Bishop Renato na halatang nagising sa pagkakagulo. Suot pa ang kanyang pantulog na sutla. Ang eksena ay parang isang litratong hindi gumagalaw. Si Andres nakatayo sa gitna ng silid, hawak ang mga dokumento. Si Victoria nakaturo sa kanya, ang mukha ay isang perpektong maskara ng takot at pagkabigla. At si Bishop Renato, na ang unang gulat sa kanyang mukha ay mabilis na napalitan ng isang ngiti. Isang ngiti ng isang lobo na sa wakas ay nahuli na ang kanyang tupa. Father Andres, sabi ng obispo, ang bawat salita ay puno ng lason. Anong ginagawa ng isang hamak na hardinero sa aking opisina sa gitna ng gabi? Hawak ang aking mga personal na gamit? Walang nagawa si Andres kundi ibagsak ang mga dokumento sa sahig. Huli na siya. Dakpin siya. Utos ng obispo sa mga gwardiya. Mabilis siyang hinawakan ng 2 malalaking lalaki. Pinilipit ang kanyang mga braso sa likod. Mother Salve! Sigaw ni Andres habang kinakaladkad siya palabas. Ang kontrata! Ang utang sa kasino!
Ngunit ang sigaw niya ay nawala na lang sa hangin. Dinala siya sa pasilyo kung saan ang ingay ay gumising na sa halos lahat ng mga madre. Lumabas sila mula sa kanilang mga silid. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito at takot. At sa gitna nila, nakatayo si Mother Salve. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng kanyang abito. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang saglit. Isang palitan ng tingin na puno ng pagkatalo. Humarap si Bishop Renato sa lahat. Ang kanyang boses ay dumadagundong sa katahimikan. Ito ang inyong tagapagligtas. Anya, itunuro si Andres. Isang pari na nagpapanggap na hardinero. Isang magnanakaw na pumapasok sa gabi. At kasabwat niya, dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin kay Mother Salve. Ang inyong sariling Mother Superior. Isang kolektibong pagsinghap ang narinig mula sa mga madre. Tumingin sila kay Mother Salve, hindi na may paggalang, kundi may pagdududa at takot. Dahil sa krimeng ito at sa pagtatangkang siraan ng aking pangalan, pagpapatuloy ng obispo. At dahil sa kanyang kongdong loa sa magnanakaw na ito, sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng simbahan, ikaw, Salve, ay hindi na Mother Superior ng kumbento na ito. Kumuha siya ng isang pirasong papel mula sa kamay ng isang alalay, isang sulat na halatang matagal nang inihanda. Sa harap ng lahat, dahan-dahan niya itong pinunit. Ang tunog ng napupunit na papel ay parang tunog ng pagguho ng mundo ni Mother Salve. Si Sister Victoria ay lumapit kay Mother Salve, kunwari para alalayan ito. Mother, ano po itong nangyayari? Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. Ngunit tiningnan lang siya ni Mother Salve, ang kanyang mga mata ay walang emosyon, malamig na parang yelo. Alam na niya, ang lahat ng ito ay isang perpektong bitag. Kinaladkad si Andres patungo sa isang maliit na silid sa likod ng kumbento, isang bodega na ginawang pansamantalang selda. Bago isara ang pinto, hinarap niya si Bishop Renato. Hindi ka magtatagumpay, sabi ni Andres. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Ang katotohanan ay lalabas din. Ngumisi lang ang obispo. Sa mundong ito, Father, ang katotohanan ay pag-aari ng kung sino ang may kapangyarihan. At sa lugar na ito, ako ang may kapangyarihan. Isinara ang pinto ng malakas. Naiwan si Mother Salve sa gitna ng pasilyo. Napapaligiran ng kanyang mga madre, ngunit pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa buong mundo. Ang kanilang mga tingin ay parang mga kutsilyong tumutusok sa kanya. Ang kanyang autoridad ay nawala. Ang kanyang kaibigan ay isang taksil. Ang kanyang huling pag-asa ay nakakulong. Lahat ay nawala. Pumasok siya sa kapilya at naupo sa pinakaunang bangko. Ang dating sagradong lugar na nagbibigay sa kanya ng lakas at kapayapaan ay tila isang malamig at walang lamang libingan. Tumingala siya sa krusipiho. Bakit, Panginoon? Bulong niya sa kawalan. Bakit niyo po kami pinabayaan? Walang sagot. Tanging ang nakakabinging katahimikan ng isang natalong laban. Ngunit sa loob ng kanyang madilim na selda, habang nakaupo sa malamig na sahig, may kinapa si Andres sa loob ng kanyang bulsa. Sa gitna ng kaguluhan, bago siya tuluyang mahuli, nagawa niyang kunin at itupi ang isang piraso ng papel mula sa briefcase. Ang bank statement, ang patunay ng utang, hindi pa tapos ang laban. Lumipas ang magdamag. Para kay Mother Salve, ito ang pinakamahabang gabi sa kanyang buhay. Hindi siya umalis sa kapilya. Doon siya nagdasal, hindi para sa isang milagro, kundi para sa kalinawan. At sa pagitan ng mga butil ng kanyang rosaryo, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Kung ito na ang kanyang huling laban, lalaban siya hanggang sa huli. Kinaumagahan, ipinatawag siya ni Bishop Renato sa opisina. Pumasok siya, hindi na bilang Mother Superior na may autoridad,
kundi bilang isang ordinaryong madre. Nakatanggap ako ng tawag mula sa arsobispo, sabi ng obispo, puno ng pagmamalaki. Dahil sa mga kaganapan kagabi, sumang-ayon na sila sa aking rekomendasyon. Mamayang hapon, darating ang isang kinatawan mula sa chancery para formal na isara ang monasteryo. Tapos na ang lahat, Salve. Tumango lang si Mother Salve, ngunit sa loob niya, ang mga salita ni Andres ay umalingaw-ngaw. Ang kontrata, ang utang sa kasino. May huli lang po akong kahilingan, Bishop, sabi niya sa isang kalmadong boses. Maaari ko po bang gamitin ang telepono? Mayroon lang po akong isang kaibigan na kailangan kong tawagan para ipaalam ang nangyari. Isang tawag lang po. Tiningnan siya ng obispo nang may pagdududa, ngunit pumayag din. Ano pa ba ang magagawa ng isang talunang madre sa isang tawag lang? Ngunit ang tinawagan ni Mother Salve ay hindi isang ordinaryong kaibigan. Tinawagan niya si Attorney de la Cruz, isang matandang abogado at kaibigan ng kanyang pamilya, isang taong may malaking utang na loob sa kanya. David, si Salve ito, sabi niya. Ang kanyang boses ay apurado. Wala akong maraming oras. Kailangan ko ng pabor. Pakiimbestigahan ang isang kumpanya ng real estate, ang Viridian Development Corporation. Alamin mo kung sino ang may-ari at kung may koneksyon sila sa Santa Isabel. Sa kabilang banda, sa loob ng kanyang madilim na selda, si Father Andres ay hindi mapakali. Alam niyang hawak niya ang isang mahalagang piraso ng ebidensya, ngunit wala itong silbi kung mananatili siyang nakakulong. Sinuri niya ang silid. Isang maliit na bintana na may rehas na bakal. Isang makapal na pinto na gawa sa kahoy. Ang lock nito ay luma at kinakalawang. Ngumiti si Andres. Isang ngiting mapait. Ang mga kasanayan sa lansangan na matagal na niyang itinakwil ay muli na namang magiging kanyang kaligtasan. Inabot niya ang isang maliit na pako na nakausli mula sa sahig na kahoy. Dahan-dahan niya itong binunot. Hindi ito kasing epektibo ng alambre, ngunit sa pasensya at tamang pakiramdam, maaari na itong magsilbi. Lumipas ang ilang oras. Sa labas, naririnig niya ang paghahanda para sa pagdating ng kinatawan ng chancery. Ang mga madre ay pinilit na mag-empake ng kanilang mga gamit. Ang tunog ng kanilang mga hagulgol ay mas masakit pa sa anumang parusa. Bumalik si Mother Salve sa kanyang silid. Kahit wala na siyang posisyon, ang kanyang presensya ay may bigat pa rin. Tinipon niya ang iilang mga madre na sa kabila ng lahat ay nananatili pa ring tapat sa kanya. Kasama na roon si Sister Consuelo, ang matandang madre. Makinig kayo, sabi niya sa kanila sa isang mahinang boses. Hindi pa tapos ang laban. Mamayang hapon, sa pagdating ng kinatawan, kailangan nating maging handa. Samantala, sa loob ng selda, narinig ni Andres ang isang click. Nagawa niya. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Walang tao sa pasilyo. Ang gwardiyang nagbabantay ay marahil ay kumakain ng tanghalian. Alam niyang hindi siya maaaring dumaan sa harap. Kailangan niyang dumaan sa likod, sa gubat na nakapalibot sa monasteryo. Tumakbo siya. Tumakbo siya na parang hinahabol ng demonyo. Ang mga sanga ay humahampas sa kanyang mukha. Ang mga tinik ay kumakapit sa kanyang damit. Ngunit hindi niya ito ininda. Ang tanging nasa isip niya ay ang makabalik sa tamang oras. Tumunog ang telepono ni Mother Salve, isang lumang cellphone na itinago niya. Si Attorney de la Cruz. Salve, nahanap ko na, sabi ng abogado. Ang boses ay seryoso. Ang Viridian Development Corporation ay isang front company. Ang totoong may-ari ay isang pamilya na nagpapatakbo ng mga pinakamalaking kasino sa bansa. At ayon sa aking source, meron silang malaking pautang sa isang mataas na opisyal ng simbahan. Si Bishop Renato. Napapikit si Mother Salve.
Ito na, kumpleto na ang lahat. Sakto, isang itim na sasakyan ang pumasok sa tarangkahan. Dumating na ang kinatawan. Tumayo si Mother Salve, inayos ang kanyang abito. Hinarap niya ang kanyang maliliit na grupo ng mga tapat na madre. Oras na, sabi niya. Ipagdasal ninyo kami. Sa kabilang dako ng monasteryo, lumabas si Andres mula sa gilid ng gubat. Ang kanyang damit ay punit-punit. Ang kanyang muka ay puno ng gasgas. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Nakita niya ang sasakyan. Huli na ba siya? Hindi. Hindi pa. Ang huling baraha ay hawak pa niya sa kanyang kamay. Ang conference room ng monasteryo, na dati lugar ng mga payapang pagpupulong, ay nababalot ngayon ng isang mabigat na tensyon. Sa gitna ng mahabang mesa, nakaupo si Monsignor Lorenzo, isang matanda at kagalang-galang na kinatawan. Mula sa chancery, ang kanyang mukha ay seryoso habang binabasa ang mga dokumentong inihanda ni Bishop Renato. Nakatayo si Bishop Renato sa tabi niya. Ang kanyang postura ay puno ng kumpiyansa. Sa likod niya nakatayo si Sister Victoria. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng kalungkutan. Ayon sa mga ulat na ito, simula ni Monsignor Lorenzo, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may awtoridad. At sa mga nakalap na testimonya, malinaw na nagkaroon ng matinding paglabag sa banal na panunumpa sa loob ng monasteryo na ito. Isang kahihiyan na hindi maaaring palampasin. Itinaas niya ang kanyang panulat. Handa ng lagdaan ng opisyal na kautusan ng pagpapasara. Para kay Bishop Renato, ito na ang sandali ng tagumpay. Ang kanyang mga problema ay malapit ng maglaho. Ngunit bago pa man dumampi ang dulo ng panulat sa papel, bumukas ang pinto ng malakas. Lahat ng mata ay napalingon sa pinto. Doon, nakatayo si Mother Salve, hindi na mukhang talunan, kundi isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Sa likod niya ay ang mga matatapat na madre. Ang kanilang presensya ay tahimik ngunit matatag. Sandali lang po, Monsignor, sabi ni Mother Salve. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matigas. Umalingaw-ngaw sa buong silid. Nangunot ang noo ni Bishop Renato. Anong ibig sabihin nito, Salve? Wala ka ng karapatan dito. May karapatan ng katotohanan, sagot ni Mother Salve. Hindi inaalis ang kanyang tingin kay Monsignor Lorenzo. At ang katotohanang inilahad sa inyo ay isang kasinungalingan. Isang mapanuyang tawa ang kumawala kay Bishop Renato. Kasinungalingan? At ano ang iyong ebidensya? Ang salita ng isang pinarusahan at itiniwalag na madre? Hindi lang po ang aking salita, sabi ni Mother Salve. Sa hudyat na yon, isa pang figura ang lumitaw mula sa likod ng mga madre, si Father Andres. Ang kanyang damit ay gulanit at marumi. Ang kanyang mukha ay may mga galos. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang lukot na piraso ng papel. Nanlaki ang mga mata ni Bishop Renato. Ang kulay ng kanyang mukha ay biglang nawala. Ikaw, paanong... Ang tanging krimen na naganap sa kumbento na ito, Monsignor, sabi ni Andres, lumalakad papalapit sa mesa, ay hindi kasalanan ng laman, kundi kasalanan ng kasakiman. Inilatag niya ang bank statement sa harap ni Monsignor Lorenzo. Ito po ay patunay ng napakalaking utang ni Bishop Renato sa isang kasino. Isang utang na kailangan niyang bayaran, kung hindi, ang kanyang buhay ang kapalit. Kinuha ng Monsignor ang papel. Ang kanyang mga mata ay lumaki habang binabasa ang nakasulat. At paano niya babayaran ang utang na yon? Pagpapatuloy ni Andres. Sa pamamagitan ng pagbebenta ng lupang ito, inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isa pang nakatuping papel, ang kontrata sa pagitan ng obispo at ng Viridian Development Corporation na naipuslit niya bago tuluyang mahuli. Isang kontrata para sa pagtatayo ng isang luxury resort sa mismong kinatatayuan natin. Ngunit para maibenta ang lupa, kailangan niyang paalisin ang mga madre. Kaya gumawa siya ng isang perpektong plano.
Isang iskandalo. Bawat salita ni Andres ay parang isang dagok sa mukha ni Bishop Renato. Kasama ng kanyang kasabwat, sabi pa ni Andres, at sa pagkakataong yon, ang kanyang mga mata ay bumaling kay Sister Victoria. Lahat ng mata sa silid ay napunta kay Victoria. Nagsimula itong manginig. Ang kanyang maskara ng kabanalan ay unti-unting nabibitak. Ang mga madre ay hindi nagkasala. Mahinahong sabi ni Mother Salve, sila ay nilason, dahan-dahan, linggo-linggo, gamit ang isang synthetic hormone na inihahalo sa tiyaang ipinaiinom sa kanila. Humarap siya ng direkta kay Victoria. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at sakit. Bakit, Victoria? 40 taon. Bakit? Sa wakas, bumigay na si Sister Victoria. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga hikbi ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. "Patawad, Mother! Patawarin niyo ako!" Sigaw niya. Ipinangako niya sa akin. Ipinangako niya na ako ang gagawing Mother Superior ng bagong kumbento. Isang lugar na mas maganda, mas mayaman. Ang kanyang pag-amin ang huling pako sa kabaong ni Bishop Renato. "Mga kasinungalingan! Lahat kayo ay nagsisinungaling!" Sigaw ng obispo. Ang kanyang muka ay puno ng desperasyon. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang dignidad. Para siyang isang hayop na nasukol. Sa huling pagpupumiglas, sinugod niya si Andres. Tinangkang agawin ang mga dokumento. Ngunit bago pa siya makalapit, humarang ang 2 gwardiya ng Chancery sa hudyat ni Monsignor Lorenzo. Hinawakan nila ng mahigpit ang obispo. Tapos na ang lahat. Umupo si Monsignor Lorenzo, ang bigat ng katotohanan ay tila pasan niya sa kanyang mga balikat. Tumingin siya kay Mother Salve, pagkatapos ay kay Father Andres. "Patawarin niyo ako," sabi niya. "Patawarin niyo ang aming pagkabulag." Tumayo si Mother Salve, hindi na para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga madre, para sa kanyang tahanan. Ang kanyang dignidad ay naibalik. Hindi ng posisyon, kundi ng katotohanan. Lumipas ang ilang linggo. Ang bigat at takot na bumalot sa monasteryo ng Santa Isabel ay dahan-dahang napalitan ng isang payapang hangin ng paghilom. Ang mga bulungan ay naging mga panalangin ng pasasalamat. Ang mga luha ng pagdududa ay naging mga luha ng kagalakan. Ang balita tungkol sa mga kaganapan ay pinanatiling pribado ng simbahan hanggat maaari. Ngunit ang hustisya ay gumulong pa rin. Si Bishop Renato ay agad na sinuspinde sa lahat ng kanyang tungkulin at ngayon ay humaharap sa isang internal na paglilitis ng simbahan, bukod pa sa mga posibleng kasong kriminal na isasampa ng mga pamilya ng mga madre. Si Sister Victoria naman ay inilipat sa isang malayong kumbento sa kabundukan, isang lugar para sa mga nagkasala na naghahanap ng tunay na pagsisisi kung saan gugugulin niya ang nalalabing mga taon ng kanyang buhay sa panalangin at pag-iisa. Para kay Father Andres, ang mga araw pagkatapos ng paghuhukom ay kakaiba. Hindi na siya nagtatago sa ilalim ng pagpapanggap na isang hardinero, ngunit hindi rin siya umalis. Sa pahintulot ng Chancery, pansamantala siyang nanatili upang tulungan ang mga madre na muling ayusin ang kanilang komunidad. Isang hapon, nakita niya si Mother Salve at Sister Leonila na magkasamang nag-aalaga ng hardin ng mga halamang gamot. Ang hardin kung saan nagmula ang lason ay ngayon ay nagiging lugar ng paggaling. Si Leonila, na ilang linggo lang ang nakalipas ay isang anino na lang ng kanyang sarili, ay mayroon ng bahagyang ng ngiti sa kanyang mga labi. Ang epekto ng kemikal ay unti-unti nang nawawala sa kanyang katawan. Ngunit higit sa pisikal na paggaling, ang kanyang espiritu ay nagsisimula ng mabuong muli. Ang mga damong ito, sabi ni Mother Salve kay Leonila, habang nagbubunot sila ng mga ligaw na halaman, ay parang mga kasinungalingan. Kung hahayaan mo sila, sasakalin nila ang mga magagandang bagay. Ngumiti si Leonila. "Opo, Mother, at kailangan nating maging mapagmatsyag
para bunutin sila bago pa man sila lumaki. Napanood sila ni Andres mula sa malayo. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Hindi na niya nararamdaman na may utang na loob siya. Ang nararamdaman niya ngayon ay pagiging kabilang. Pumasok siya sa kanyang pansamantalang opisina. Sa ibabaw ng mesa ay may isang liham na may selyo ng arsobispo. Binuksan niya ito. Ito ay isang formal na paghingi ng tawad sa kanya at sa mga madre. Nakasaad din dito ang parusa para kay Renato. At sa huling talata, isang alok para kay Father Andres, isang promosyon sa isang malaki at prestihiyosong parokya sa Maynila bilang pagkilala sa kanyang katapangan. Isang magandang alok, isang magandang kinabukasan, ngunit habang tinititigan niya ang sulat, hindi kagalakan ang kanyang naramdaman, kundi isang bahagyang kalungkutan. Ang isiping iwanan ng Santa Isabel ay nagdulot ng isang kirot sa kanyang puso. Kinagabihan, habang pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw sa likod ng mga bundok ng Rizal, nilapitan siya ni Mother Salve. Isang magandang tanawin, hindi ba? Sabi ng matandang madre. Opo, Mother. Napakaganda, sagot ni Andres. Natanggap mo na siguro ang sulat mula sa arsobispo? Sabi ni Mother Salve. Tumango si Andres. Opo. Isang malaking karangalan, Father Andres. Nararapat lamang para sa iyo. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Mother, simula ni Andres, noong una akong pumunta rito, ang tanging nasa isip ko ay bayaran ng utang na loob ko sa inyo. Pero habang tumatagal, iba na ang nararamdaman ko. Ngumiti si Mother Salve, isang nangiting puno ng pag-unawa. Ang utang na loob ay nababayaran, Andres, pero ang pamilya, hindi mo iniiwan. Tumingin si Andres sa buong paligid, sa kapilya, sa mga pasilyo, sa hardin. Ito ang mga lugar na humubog sa kanya. Ito ang mga taong nagturo sa kanya kung paano maging tao. Alam na niya ang kanyang sagot. Mother, tanong niya, ano po ang susunod ninyong gagawin? Magtatanim kami muli, simpleng sagot ng madre. At magdarasal. At magpapatuloy. Ganoon naman palagi sa Santa Isabel. Pagkatapos ng dilim, laging may liwanag. Napangiti si Andres, isang tunay na ngiti. Ang kanyang puso ay panatag. Sumikat ang araw sa kabundukan ng Rizal, ang kanyang ginintuang liwanag ay dahan-dahang gumising sa monasteryo ng Santa Isabel. Ang hangin ay sariwa. May dalang amoy ng mga basang halaman at ng bagong pag-asa. Nakatayo si Mother Salve sa balkonahe ng kanyang opisina. Tahimik na pinagmamasdan ang hardin sa ibaba. Ang mga madre ay gumagalaw na parang mga langgam. Bawat isa ay may kanya-kanyang gawain. Nagdidilig, nagwawalis, nag-aayos. Ang normalidad ay isang biyayang hindi niya inakalang muli niyang mararanayaw. Isang mahinang yabag ang narinig niya sa kanyang likuran. Si Sister Leonila may daladalang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Ang dating takot sa kanyang mga mata ay napalitan na ng isang kalmadong kislap. Para po sa inyo, Mother, sabi niya, iniaabot ang isang tasa. Salamat, anak, sagot ni Mother Salve. Tinanggap ang mainit na inumin. Magkatabi silang tumayo, pinapanood ang buhay na nagpapatuloy sa ibaba. Minsan, naiisip ko pa rin po ang lahat ng nangyari. Mahinang sabi ni Leonila. Ang dilim, ang takot, parang isang masamang panaginip. Hinawakan ni Mother Salve ang kanyang kamay. Ang mga panaginip ay natatapos, Leonila. Ang mahalaga ay kung paano tayo gumising pagkatapos. Tumingin siya sa malayong abot-tanaw, kung saan ang araw ay uwant-unti nang umaakyat. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos, kahit sa pinakamadilim na sandali. Kailangan lang nating manatiling nakatayo at magtiwala na ang liwanag ay darating. Sa mga sandaling iyon, isa pang figura ang lumapit sa kanila.
Si Father Andres, suot ang kanyang malinis na abito, may dalang isang sobre sa kanyang kamay. Mother Salve, Sister Leonila, magandang umaga po, bati niya. Andres, nakangiting sabi ni Mother Salve. Ano yan? Ang sagot ko po sa alok ng arsobispo, sabi ni Andres. Ipinakita niya ang sobre. Pinadala ko na po kaninang umaga. At mundo hindi nisamyo. Ano ang iyong naging desisyon? Tanong ni Mother Salve. Kahit na sa kanyang puso, tila alam na niya ang sagot. Ngumiti si Andres, isang ngangiting nagmumula sa kanyang puso. Sinabi ko po sa kanila na malaki ang aking pasasalamat. Ngunit mayroon pa pong isang parokya na mas nangangailangan ng aking serbisyo sa ngayon. Isang parokya na walang malaking simbahan, walang kayamanan. Pero mayroon itong isang pamilya. Isang luha ng kagalakan ang pumatak sa mata ni Mother Salve. Hindi na niya kailangan pang magtanong. Nagpasya po akong manatili dito sa Santa Isabel kung inyo pong mamarapatin, pagpapatuloy ni Andres. Hindi na bilang isang taong may utang na loob na kailangang bayaran, kundi bilang isang anak na umuuwi sa kanyang tahanan. Hindi na napigilan ni Leonila ang kanyang sarili. Niyakap niya si Father Andres. Salamat po, Father. Salamat po sa lahat. Sumunod na yumakap si Mother Salve at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, ang kanyang tawa ay muling umalingaw-ngaw sa hangin, isang tawang dalisay at puno ng kagalakan. Isang batang madre ang umakyat sa balkonahe, may dalang bandehado ng pandesal. Mother, Father, Sister, almusal po. Kumuha silang tatlo ng mainit na tinapay at habang magkakasama silang nakatayo roon, ang matapang na ina, ang inosenteng anak na gumaling, at ang anak na nagbalik loob, pinanood nila ang pag-akyat ng araw na nagpapalayas sa mga huling anino ng gabi. Ang monasteryo ng Santa Isabel ay nakatayo pa rin, mas matatag kaysa dati. Ang mga pader nito ay hindi na lamang gawa sa bato, kundi gawa na rin sa katatagan ng mga kaluluwang sinubok ng apoy at naging mas dalisay. Ang pamilya ay buo at ang kanilang tahanan ay ligtas.